nagbibigay kami ng cash kapag less than 10,000 yung assistance. Pero kapag hihigit na sa 10,000 piso, nag-i-issue kami ng guarantee letter. Basta kumpleto, lahat ng mga dokumento, within the day mapoprocess ng ating pong social worker yung assistance para doon sa hindi natin ipinopromote ang katamaran po dito. Bagkus tinutulungan po natin at ini-empower yung ating mga mahihirap na mga kababayan. Pilipinas, gising na! Marami pong gustong malinawan sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Break muna tayo sa politika. Serbisyo sa tao muna tayo. Ang pagbabalik po ng DSWD ng pag-i-issue ng guarantee letters o GL para sa medical at burial assistance. Ano kaya ang sabi ng mga kapuso natin? Maraming indigent ang matutulungan. Unang-una yun. Pangalawa, wala lang isipin yung taong, halimbawa, tulad na may na-hospital o namatay, madali lang makalapit. Kasi noon, ang hirap. Kasi para bang nangangapa kami kung saan kami kukuha ng pang-medical namin sa mga, lalo na pag kailangan talaga namin. Kung hihingi po ba kami ng guarantee letter, mas mabilis po ba yung approval niya? Hindi na po ba pahihirapan pa yung mga taong bayan? Kailangan pa bang ng ID para sa guarantee letter? Paano naman yung mga mahihirap na walang kakayang kumuha ng ID? May pinagbago po ba o mas pinadali po ba ngayon? Kasi po dati po, ang dami po nagsasabi na nahihirapan or mas marami pong requirements dati. Ayan, tanong ng ating mga kababayan yan. Yan po ang pag-uusapan nating issue. Lilinawin at hihimayin on record sa unang hirit. At ngayong umaga makakasama po natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, good morning. Welcome sa unang hirit. Magandang umaga, Ivan. Thank you so much for inviting us. Asek, we are on record now. Usapang GL tayo. We know last month pa ito ni-resume. I-breakdown natin paano ba mag-avail for medical expenses. Yung mga tanong ng mga kababayan natin, lalapit ako sa DSWD, kailangan ko ng medical assistance, what do I do? Okay. Una-una lilinawin ko na ang guarantee letter is one of the modalities sa pamamahagi ng tulong under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Under AICS. Under AICS. Yan po yung programa. At may dalawang pamamaraan nga ng pagbibigay ng tulong. It's either through cash or through the issuance of a guarantee letter. Nag-i-issue po kami ng cash, nagbibigay kami ng cash kapag less than 10,000 yung assistance. Pero kapag hihigit na sa 10,000 piso, nag-i-issue kami ng guarantee letter. Halimbawa, for hospital confinement. So, umabot na ng mahigit 100,000 pesos yung pong hospital bill noong pong pasyente. So, lumalapit sila sa DSWD. Ngayon, ang dala-dala po nila, medical certificate or medical abstract. Yes. Mahalaga po yan. Pangalawa, yung hospital bill or promissory note kapag yung patient ay na-discharge na. And then, of course, yung ID. And then, kinakailangan yung representative or yung patient ay ma-interview ng ating social worker. Bakit ini-interview yan? Kasi kinakailangan nating ma-establish na talagang in crisis situation yung pong individual. Walang kakayahan. Walang kakayahang bayaran yung kanya pong hospital bills. Pangalawa, walang external resources, walang support services, o walang ibang makakatulong sa kanya para mabayaran yung kanya pong bill. So, ini-interview yan ng social worker, and then from there, nag-i-issue tayo ng guarantee letter kapag na-establish ng social worker na talagang in crisis situation. This entire process, gaano katagal? Yung tanong kanina ng kapuso natin, baka naman pahihirapan pa yung taong na humihingi ng tulong. Basta kumpleto, lahat ng mga dokumento, within the day mapoprocess ng ating pong social worker yung assistance para dun sa client. Alright. Sinong qualified at hanggang magkano ang benepisyo pwede makuha? Batay sa ating guidelines, kung for her medical assistance and hospital confinement ito, the rate or the assistance ranges from 10,000 to 150,000 pesos, subject to assessment of our social worker. Okay. Asek, paano kung kapos sa pera at may mga sakit na milyon ang inaabot sa pagpapagamot? Paano ba tinatakda yung up to this amount lang? Ito lang talaga kaya ng DSWD. Okay. Sa social workers kasi, meron tayong tinatawag na referral system. So, tumitingin din tayo saan tayo pwedeng makakuha ng karagdagang suporta para doon sa client or doon sa patient kapag hindi rin sapat yung resources na may provide ng DSWD. Yun ang isa sa mga ginagawa natin. But again, I-refer sa mga partners natin o iba pang mga government agencies that could assist yung pong client. Yun yung sinasabi natin na referral services. Asek, ito naman, may mga nababasa tayo. May binigay daw na guarantee letter ang DSWD
Pero kapag dinala sa ospital, sasabihin wala raw pondo o kaya hindi raw nagbabayad ang DSWD. Paano ba yan? Okay, ito yung inaayos natin with our service providers. Kaya nga every December nagsiset tayo ng cut-off para mabigyan ng ample time yung ating pong mga service providers na isumite sa DSWD yung pong mga statement of accounts at mabayaran natin bago magsara yung accounting books ng Okay. ating pong pamahalaan. Dahil ang iniiwasan talaga natin dyan, Ivan, magkaroon tayo ng accounts payable. Kasi kapag umabot ka pa ng first quarter ng succeeding year, nagma-money claim tayo at mahabang proseso po iyan. Okay. So may mga instances na hindi nasisettle yung mga obligations natin dun sa service provider. But then again, inaayos natin yan para naman hindi masira yung ating partnership at hindi rin maantala yung pagpapahatid ng tulong sa ating pong mga clients. But if in case na hindi ma-honor yung guarantee letter because nga of that issue, naghahanap tayo ng ibang modality, halimbawa ng pagbibigay ng cash. Okay. Ito naman, ASEC, paano natin ito i-reconcile sa statement ng DOH na hindi na raw kailangan ng GL dahil sa zero balance billing sa mga DOH hospitals? Yes. Tama naman iyan, Ivan, but alam mo, meron din tayo mga clients, yung mga lumalapit sa atin na nasa private hospitals din, Okay. o may mga ibang mga treatment na kinakailangan pa rin na bayaran. So yun din ang inilalapit sa DSWD. So okay. we still issue guarantee letter. So mostly yung GL natin, not mostly, but all of our GLs are for private hospitals, tama? Not all, Not kasi all? meron pa rin pong mga sa government hospitals pero nasa mga private rooms Aha, or may okay. mga medical procedures. Tama, kasi sa ward lang ang accommodation na libre, ang zero balance billing. Yes, and Oo. may mga ibang mga procedures na kinakailangan pa rin pong bayaran. Sa naman, ASEC, sa burial assistance, again, walk us through the process. May namatayan, gustong humingi ng tulong for burial, paano ang proseso? Alam mo, isa yan sa mga maraming inilalapit sa DSWD. For burial assistance, mahalaga na meron kang a death certificate or certification from the doctor. Meron ka rin pong funeral contract with the service provider. And again, ID. Yun po yung mga kinakailangan na isumite sa DSWD. And again, i-interviewin rin po ng aming social worker. Ang ating pong burial assistance, it could reach a maximum of 50,000 subject to assessment of social worker. So again, kapag higit 10,000 piso yan, mag-i-issue na tayo ng guarantee letter. ASEC, ito hong mga serbisyong ito, karamihan, pinipilahan ng mga kababayan natin pupunta sa opisina, sa tanggapan ng DSWD or sa regional offices para humingi ng tulong. There's the big push ng administrasyon para i-digitalize o gawing online itong mga serbisyo natin, mga transaksyon sa gobyerno. Are we also doing the same? Meron na ba tayong pamamaraan na mas padaliin para sa mga kababayan natin na lumapit sa inyo? Tama, Ivan. Ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. tiyakin na maging convenient sa ating pong mga kababayan yung pag-access sa mga services ng ating pong pamahalaan na hindi mo na kinakailangan pang pumila para po makatanggap ng tulong. Kaya meron din tayong isinusulong na automated client for system para Yes, sa ating oo. AIX program na kung saan hindi na po nila kinakailangang pumila and yung ating mga dokumento ay sinusumiti na rin po through that system. At yung issuance ng guarantee letter, automatic na po iyon doon sa service provider. Inaayos na lamang po, merong mga konting enhancements na lang doon sa system. And ine-expect natin na within this first semester ay matatapos na yung first phase, which is for the guarantee letter. Nabanggit ni ASEC, nakapilot na daw ito. So within the year, ito'y gugulong na. Yes. Again, Ivan, for the first semester, ito ay para dun sa issuance ng guarantee Okay. letter. Dun sa second semester naman of this year, ito yung cash naman ay diretso na dun sa either GCash or Paymaya or land bank account ng ating Basta mga digital, clients. digital payment services. Ito, ASEC, ito pang kontrobersyal, pabahay para sa 4-piece beneficiaries. Paano ba nagko-qualify rito? Okay, Ivan. Alam mo, meron kaming partnership with DSUD. Di ba meron silang Ito ho yung expanded Department of Housing and Urban... Settlements and Urban Development. Settlements and Urban Development. Yes, meron po silang programa tinatawag na Expanded 4PH or Pambansang Pabahay Program. And yung pong ating mga 4Ps beneficiaries ay kasama po dyan, provided na sila ay nasa level 3 na Okay. o yung self-sufficient na sila. Kasi minomonitor namin ang aming pong mga 4Ps beneficiaries at tinitignan nga natin kung nag-i-improve yung kanilang level of well-being.
So aside from empowering them and providing them livelihood assistance, mahalaga na mabigyan din sila ng kanilang sariling mga tahanan. Pero ito ay hindi Hindi bigay. libre. Hindi Okay. libre. Ito ay subsidized at nagbabayad pa rin po yung ating pong mga 4-piece beneficiaries ng monthly amortization. Again, ang ating mga 4-piece beneficiaries dapat nasa level 3 na. Ibig sabihin may kakayanan na magbayad kasi meron ng miyembro ng pamilya na nagtatrabaho, so meron ng additional resources. Lifeline rate, subsidy para naman para pa rin sa mga 4-piece beneficiaries. Ano ba ang mechanics ito? Ito pong lifeline rate, ito yung pag maliit lang ang konsumo sa kuryente, tinutulungan din ng DSWD. Tell us about this, Asek. That's correct. Meron namang tayong partnership with the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission, Regulation Commission, na kung saan ini-implement natin yung provisions ng Republic Act 11552 o yung Lifeline Rate Subsidy Program. Ngayon, yung ating mga 4-piece beneficiaries, automatic po na mariregister dito sa programa na ito at automatic po magkakaroon ng 100% discount o walang babayaran kung yung kanilang monthly consumption ay hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour. So, kapag naman po nag-exceed ng 50 kilowatt per hour, meron pa rin pong silang diskwento na ipro-provide ng mga distribution utilities na nakakasakop So wala na sa sila kanilang kailangan lugar. gawin, Asek, as long as they're enrolled under the 4-piece program, automatic tong benefit na to. Yes, Ivan. Yan yung kagandahan nung isinulong natin na joint memorandum circular with DOE and the ERC and the distribution utilities. Kasi nagkaroon na tayo ng data sharing agreement na kung saan na-harmonize na natin yung datos natin, yung list of beneficiaries as of January of each year, binibigay natin sa DOE and then na-access na yan ng mga DU. So alam na nila kung sino yung mga 4-piece Yes. beneficiaries na monitor na rin yung kanilang monthly consumption. Asek, may mga komento yan. Dami natin benepisyo, di ba? May 4-piece, of course, may as in cash assistance dyan, may lifeline rate, may pabahay. Ang komento ho ng ilan, binibaby daw masyado ng Estado ang mga mahihirap at ito ba ay, sorry for the word, pero bakit natin nire-reward ang katamaran? Kumbaga, ang mga tambay nakikinabang sa pinaghihirapan ng mga nagtatrabahong middle class na hindi rin naman mayaman. How do we respond to this, Asek? Yeah, alam mo, Ivan, the past few months, umiikot kami ni Secretary Rex Gatchalian sa iba't ibang bayan para makausap ang ating mga 4-piece beneficiaries. At nakita natin na hindi po ipinopromote ng programa ang katamaran or indolence. Kasi po, nagsusumikap yung ating mga 4-piece beneficiaries na madagdagan yung pong kanilang resources para matustusan yung pangangailangan ng kanilang buong pamilya. Tandaan natin na ang 4-piece ay namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng ating mga mahihirap Condition yun, oo. na kababayan. At may mga specific conditions, tama yung nabanggit mo. Bago po nila matanggap yung kanilang conditional cash grants, they need to fulfill certain conditions. Like dapat nag-aaral yung kanila pong mga anak, nagputungo sila sa mga health centers para mag-avail ng mga health services at dapat nag-a-attend sila ng monthly family development sessions, which by the way is unique to the Philippine Conditional Cash Transfer Program. Tayo lamang po ang may family development session kasi binibigyang halaga talaga ng ating pong pamahalaan ang pamilya bilang pinaka-basic foundation ng ating pong komunidad. So, ito po, ini-empower natin yung ating mga 4-piece beneficiaries, kinakapacitate natin sila, binibigyan ng mga opportunities para maitaguyod yung kanila pong buhay. Again, hindi natin ipinopromote ang katamaran po dito. Bagkus, tinutulungan po natin at ini-empower yung ating mga mahihirap na mga kababayan. Bakit po natin sila tinutulungan? Ivan, mahalaga na sa pagsulong ng isang bansa tungo sa kaunlaran, wala dapat naiiwan sa laylayan. Mahalaga na kabilang sila sa pag-unlad because that's one of the principles of social protection. It's inclusivity. Dapat lahat ng mga poor, vulnerable, and marginalized ay mapasama sa pag-unlad ng ating bayan. That's the reason why we're helping these poor families by investing in human capital, particularly on education and health. Because that's the only way Yes. we could break intergenerational cycle of Right. poverty. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, malusog ka, you have the opportunity to land in a gainful employment eventually. Yan, ako, very well said.
Asek Irene, mga kapuso, this is government doing its role for poverty alleviation. Nabanggit nga ni Asek, hindi pwedeng umaangat ang ekonomiya ng mga nasa taas pero naiiwan yung mga nasa baba. Mga kapuso, mga issue pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.